Marami raw ang mahihirapang tao, marami ang papanaw. Ito ang malaking problema ngayong kinakaharap ng ating planeta. At kung magtutuloy-tuloy po ang global warming o climate change, natataas pa hanggang 3 degrees Celsius, ang bilyong-bilyong tao sa ating planeta ay mag-aagaw buhay. Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito, Sangkay Janjan, muling magbabalik dito sa ating channel. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page dahil dito mga sangkay nag-upload po tayo ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman at aral. At eto nga mga sangkay, pag-uusapan po natin ngayon ang isang matinding balita mula po sa media na ayon sa report mga sangkay, maaari daw pong humantong sa life or death ang sitwasyon ng bilyong-bilyong tao sa mundo. Maliban mga sangkay sa usaping digmaan, matunog na usapin ngayon ay ang climate change sapagkat nakikita po ito na itong nangyayari sa ating mundo ay dahil po sa climate change. Madalas po na pag-uusapan po natin dito sa ating channel, mga sangkay, itong malalang sitwasyon ng ating mundo nang sa ganun ma-inform at maging aware ang lahat ng tao, especially dito sa ating bansa, kung ano nga ba ang kalagayan ng ating mundo at nang magkaroon po tayo ng dedikasyon at pagmamahal sa ating kalikasan sapagkat ang ating mundo ngayon ay nanganganib dahil nga po sa pagwasak ng tao sa kalikasan na dapat sana'y inaalagaan. At madalas po na ibabalita ito mga sangkay sa international media at nagpapang-abot din po dito sa ating bansa. Kagaya na lamang po nitong report ng ABS-CBN News na ayon po dito, maaari daw pong humantong sa life or death ang sitwasyon ng bilyon-bilyong tao sa mundo kung iinit pa ng 3 degrees Celsius ang daigdig. Ayon daw po ito sa pag-aaral. Hindi po ito katang-isip at hindi rin po ito biro mga sangkay na kinakaharap ngayon ng ating planeta. Ito po ay totoong nangyayari mga sangkay. Kung kaya't kung papansinin po natin, marami po sa mga balita ngayon ay patungkol po sa mga nangyayaring kalamidad sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ang pinaka-pinag-uusapan ngayon sa international media, maliban po sa mga digmaan mga sangkay, ay itong mga kalamidad na dulot po ng climate change. Na nakaraan lamang mga sangkay, ang Amerika ay tinahak ng isang hurricane na may category 5 na ang ibig sabihin, sobrang lakas ito na nawalan po ng choice ang mga tao dito, kundi lumikas na lamang po. Dahil ang babala ng mga eksperto at maging ang mga opisyal nila, mamimili lamang po sila, lilikas o papanaw dahil nga po sa lakas ng bagyo. At ayon sa report mga sangkay, longer and more frequent heat waves, soaring demand for air conditioning, and the widespread disease. Life in cities would become unbearable should the planet keep warming at current rates. Ayon daw po ito sa pag-aaral mga sangkay. Dahil po sa tumitinding kalagayan ng ating mundo, dulot nitong global warming, umiinit po ang ating planeta mga sangkay na dahilan kung bakit tumataas po ang demand ngayon ng air condition na ang ibig sabihin mga sangkay, lalo pong mas magiging mabigat ang energy demand ng buong mundo. Ang tanong dito mga sangkay, kakayanin pa kaya kung magpapatuloy ang pagtaas ng temperatura? Hindi lamang po up to 3 degrees Celsius, kundi mas mataas pa po dyan. Abay, para na po tayong nasusunog sa ating mundo mga sangkay. Well, kung pag-uusapan po natin ang Biblia, na itala po sa Bible prophecy na darating at darating po talaga ang panahon mga sangkay na mas magiging mainit na po ang ating mundo. Isa nga po sa nakatala sa Bible prophecy ay ang sobrang init ng panahon. Ang araw sa panahon na yon mga sangkay, ayon po sa Biblia, ay mas magiging mainit at ang tatamaan neto mga sangkay ay yaong may mga tatak ng halimaw. Ito po ay tatak na 666. Lahat po ng may tatak mga sangkay ng halimaw, sila po ay tila masusunog sa sobrang init ng panahon. Ngunit ang magiging damage sa kanilang pangangatawan mga sangkay ay hindi po gagaling. Balikan po natin ang impact na sinasabi ng mga scientists tungkol po dito sa climate change. Ayon po kasi sa report na napakaraming tao o bilyong-bilyong mga tao mga sangkay ay maaapektuhan nitong pagtaas ng temperatura sa ating mundo. Ayon po ng World Resources Institute, nasa 1,000 major cities daw po mga sangkay ang tatamaan ng malala kung ang temperaturang ito na tumataas mga sangkay ay magpapatuloy. Ang bilang ngayon ng sangkatauhan mga sangkay o populasyon ng ating mundo ay nasa 8.2
billion na. Ganyan na po karami ang tao ngayon sa ating planeta. Ibig sabihin ba mga sangkay, dahil sa dami ng tao sa ating mundo, marami din po ang papanaw dahil po dito sa climate change? Well, ang tamang kasagutan dito ay oo. Ayon po mismo ito sa mga eksperto mga sangkay. Sinasabi po mismo nila na kung magpapatuloy ang pagtaas ng temperatura sa ating planeta, marami pong mga tao ang papanaw dahil po dito. Maliban dyan mga sangkay, yung heat wave, isa sa matinding tatama sa ating mundo ay ang extreme heat waves. Kung maaalala po natin, ang Europe tinamaan neto mga sangkay. At noong 2023, nung tumama po ang extreme heat waves sa Europe mga sangkay, marami pong tao ang pumanaw. Ibig sabihin, mga sangkay, kung magpapatuloy mula ngayon hanggang sa mga susunod pang mga taon, itong pagtaas ng temperatura, mga sangkay, marami po talagang tao ang papanaw o sasakabilang buhay dahil po sa tumitinding init ng panahon. Sa pagtaas, mga sangkay, ng 3 degrees Celsius ng init ng ating panahon, maraming mga syudad, mga sangkay, ang haharap sa pangmatagalang mga heat waves. Nakakatakot po ito kung iisipin, mga sangkay, sapagkat dito nga lang po sa Pilipinas, tuwing summer, nararanasan po natin ang grabing init ng panahon. How much more mga sangkay kung ang summer ay sasabayan po ng extreme heat waves? Gaano po kalala ito mga sangkay? Nitong nakaraang summer lamang po ay naranasan po natin mga sangkay ang grabing init ng panahon na ang heat index na sinasabi ng mga ekspertong Pinoy sa Pilipinas, lumalala po ng lumalala. Marami po ang nakaranas ng heat stroke. Marami pong kagubatan sa ating bansa ang kusang nasunog dahil po sa tindi ng init ng panahon. Mula po sa mga hayop makakakuha ng iba't ibang klaseng karamdaman na pwede pong humantong na naman mga sangkay sa panibagong pandemya. God forbid, wag naman po sana mangyari. Noong 2015, nearly 200 nations ay nag-agree, o kung tawagin ito mga sangkay, Paris Agreement, that the world must strive para daw po limitahan ang global warming to 1.5 degrees Celsius to avoid the most disastrous consequences of climate change. Yan po ang kanilang naging usapan. Subalit mga sangkay, hanggang ngayon makikita po natin na hindi naman po ito ginagawa ng world leaders. Instead mga sangkay, na tumulong na isaayos ang ating mundo dahil nga po sa tumitinding init ng panahon at patuloy na pagkasira ng ating kalikasan, mas naghahanda pa po ang world leaders sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Papaano po malalampasan ng ating planeta itong pagsubok mula po sa climate change kung ang world leaders ay wala pong pakialam at iilan lamang po ang gumagawa ng hakbang? Kung hindi po nila ito maaagapan by 2030, which is ito po ang deadline ng climate change, mas magiging malala na po ang sitwasyon. Isa sa natumbok dito mga sangkay na mga scientist ay ang patuloy na pagtaas ng tubig sa karagatan dahil po sa pagkatunaw ng mga yelo. So kung mangyayari ito mga sangkay na hindi na po mapipigilan ang climate change, 2030, delikado na po ang kalagayan ng ating planeta. Marami po mga syudad sa iba't ibang panig ng ating mundo mga sangkay ay lulubog na po forever sa karagatan. Kung kaya't ang solution dito ay ang pag-phase out ng fossil fuel at kailangan mapababa mga sangkay ang carbon emission. Wala pong ibang solution dyan mga sangkay maliban po sa pagtatanim ng mga punong kahoy. Pero kung hindi ito maaagapan mga sangkay, good luck sa ating mundo. Balit mga sangkay, kung pagbabasihan po natin ang Biblia, wala po talagang sinabi ang Bible mga sangkay na habang tumatagal ang panahon, mas magiging maayos ang kalagayan ng ating mundo. Ang Biblia mga sangkay nagpapaliwanag at nagpapaalala sa ating lahat na ang kahahantungan ng ating planeta mga sangkay pagdating ng araw ng ating Panginoon ay pagkawasak. Dahil po babaguhin ng ating Panginoon ang planetang ito maging ang kalawakan ayon po sa Biblia. Kung kaya't may sinasabi po ang Book of Revelation na isang bagong langit at isang bagong lupa. Malinaw na nangyayari itong mga kalamidad sa ating planeta ayon po sa propesiya ng Biblia. Kaya tayo mga naglilingkod sa ating Panginoon, mas maging matatag at mas maging matibay po ang ating pananampalataya. Walang susuko mga sangkay. Hihintayin natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.